Sa simpleng pa-text-text nung Manuel na may I love you, naniwala ka na Ella May na mahal niya si Ebeth? Hindi Paano? po, nung una pa lang po talaga, hindi na ako naniniwala eh. Na ano? Na mahal niya si Ibeb. Oh. Ano ba nangyari? Sige, pakikwento mo sa amin. Ano ba nangyari? Hindi ko naman po alam na ano eh. Pupunta po talaga sa punto na gano'n yung gagawin niya kay Ibeb eh. Ano ba nangyari? Kasi Malay ko malandi ba, yan. nagpaalam Malandi sila, ang may kaibigan pupuntahan mo. sila eh. Kayong dalawa. Mas dalawa. Okay, sandali lang. Sandali lang, Elsa at Edeline. Ella May, ano ang eksaktong nakita mong nangyari nung gabing yun? Naginuman kayo? Kilala niyo ba tong Manuel matagal na? Bago lang po. Oh. Paano siya nasama doon sa inuman niyo? Boyfriend ng kaibigan namin, tropa niya. Okay. Tapos, Nagpaalam po silang dalawa sa akin na may pupuntahan po silang dalawa. bago yun, may napansin ka ba kung medyo malambing na, malapit na sa isa't isa? Paano? Nakikita ko na rin po na malambing po sila. Lalo Gaano na kasi- kalasing na si Ebeb noon? Hindi naman po, tama lang. Ah, ano ba yung tama lang? Sabi Ganun niya, lang? lasing siya. Parehas Okay, kayo eh. balikan natin ang insidente na yon, Ella May. Ilang beses nag-text si Manuel sa'yo at ano ang tinetext niya? Marami na pong beses. Sandali lang. Oh, anong tinetext? Marami na pong beses yung nagte-text pero hindi ko lang po iniintindi. Gaano ka sigurado ikaw na si Manuel ngayon? Anong text? Anong sabi? Mahal daw po niya si Ibeb na wala daw po siyang asawa. Text daw ni Manuel, puruk puk. Tanong ko lang, si Ebeb, gaano katagal mo nang kakilala? Gaano na katagal kayo magkaibigan? 1 year po. 1 year. Ilang boyfriend na niya ang nakilala mo? Hindi lang po kasi yung iba po, hindi po naman niya sa akin pinapakilala eh. Ilan lang yung nakilala mo? Ilan lang po, mga siguro po 3. 3. Hindi po. Pero sa palagay mo, yung sa kanila ni Manuel, sila talaga, mag-boyfriend talaga. Bling, bling. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Diba? Totoo kasi na natin yung itsura Hindi ko kinakaya itong magkapatid na to. Hindi sila nauubusan ng mga words, sentence, and all that jazz. Ganyan talaga pag mga losyang. O talaga, talaga. Maski wala na kayong panahon. Alam mo, eto na, tapusin na natin ito. Bakit nga ba text siya ng text at bakit niya sinabi kay Ebeb na single siya? Ano ba ang motibo? Ano bang meron ka at pinagkakaguluhan ka at pinag-aagawan? Pero parang gusto ka na nilang ipamigay. Manuel Pahares, pasok! Sandali lang, pakibitawan yung mga kamay. Elsa, Edeline, tama na. Diretso ang tanong, Manuel. Mahal mo ba talaga si Ebeb? Hindi po. Hindi po ba? Bakit ka nagsabi ng I love you sa text? Para saan yon? Sandali lang. Ano po yun kasi lasing po kasi ako kaya nasabi ko po yun. Kinabukasan na, lasing ka pa rin? Hindi na po ako yun. Bali, tropa ko na po yun. Tropa mo na yung Oo, kasi nagte-text, nahuli hindi nga na po kami ikaw. Oo, hindi na po ako. Kasi gusto siya ng tropa ko eh. Pero sabi nilang dalawa, sabi ni Ella May, sabi ni Ebeb, niligawan mo siya, 3 oras pa nga. Opo, niligaw ako kasi lasing na nga po ako. Sabi mo sa misis mo, ikaw hinaharot. Hindi po totoo. Pero nung nag-text ka, hindi ka lasing. Yung time na po, ano po kami, Sino ba nanghaharot? Sino ba talaga? Ikaw o siya? siya po. Siya. Kung siyang nagpapa-charming, bakit hindi ka nagsabi ng teka? Beb, meron akong kinakasama. Hindi kasi po kasi madalas po kami nag-aaway kasi po mag-asawa eh. Bakit mo sinabing single ka? Ha? Ha? Para ano? Wala po. Pero diretsa ang tanong, kursunada mo si Ebeb. Kursunada mong papano? Ano? Ano lang po. Kumbaga ano lang po. Ha? Sunada ko lang po siya maano. Something. Mga something. Pareho kayo.
So, diretsa ang tanong, Manuel, mahal mo ba si Edeline? Opo, mahal ko po si Edeline. Sabi mo, hindi mo pa siya napapatawad, pero mahal ka. Mahal mo pa ba? Opo. Mahal mo. Alam mo, Edeline at Manuel, wala namang perfect na relationship. Bawat relasyon, dumadaan sa pagsubok, sa mga problema. Pero ang mahalaga ay yung nakakayanan ninyo at nalalabanan ng bawat pagsubok na yon. So sana, sa tulong ng ating trio tagapayo sa pagkakataon na ito, ay mas maliwanagan kayong dalawa kung ano ba ang dapat ninyong tahaking direksyon para sa relasyon ninyo. At sana rin, mahalaga sa amin dito sa face-to-face, lalo na para sa akin personally, Genevieve, na makausap ka, mapaliwanagan ka, nang sa ganon ay maayos pa ang iyong buhay. Dahil alam mo, may pangarap ako para sa'yo. Gusto ko balang araw makita kitang masaya ka, matagumpay, meron kang sarili mong pamilya, at meron kang kasamang sa buhay na magmamahal sa'yo at mag-aasikaso sa'yo. Dahil tingin ko, naghahanap ka ng taong uunawa sa'yo at magmamahal sa'yo. Sana, maging bukas ang puso't isipan ninyo ngayong kakausapin na kayo ng ating trio tagapayo. Nung una ka nagkaroon ng boyfriend, ano nangyari? Sino nagsabi magkaroon ka na ng boyfriend ng second year? Wala po. Niligawan ka talaga Opo. noon. O tapos, may nangyari sa inyo Wala kagad? po. Wala. O sumunod. Wala rin po. Hmm. Kasi po nung ano po ako, ano lang po eh. 7 taon lang po. Pwede to. Pwede magreklamo sa'yo. Kung gusto ko yung guluhin, gusto ko yung dahil ano, pwede. Alam mo kung bakit? O, babalik ako doon sa argumento ko. Nagkaroon ka ng affair dito. Kahit single sexual act, ha? Pasok sa 9262 yan. Attorney Acosta, mukhang sa pagkakataong pong ito, kailangan din nating manawagan sa mga magulang dahil nga sa nakakaalarmang nakita nating mga naging palitan ng mga salita, damdamin at talagang mga galit nitong ating mga bisita ngayong hapong ito. Sa lahat ng mga magulang, panawagan ko, sana sa mga anak natin na nasa murang gulang pa, nandun na yung pagtutugay-gay. Sabi nga ay, aralan natin ang mga bata sa anumang panahon na kasama natin sila. Kaya dito sa episode na ito, nakita ko malaking responsibilidad ng magulang ni Eb na mamolde itong batang ito. Huwag mapariwara ang kanyang buhay, kundi sana makapasok sa puso ng mga magulang kung ano ang nagiging problema ng batang ito upang ang batang ito maging open sa kanilang mga magulang sapagkat yun ang napakahalaga para sa akin, Tiangami, yung open na communication. Huwag magkaroon, sabi nga, ng wall o kaya huwag magkaroon ng dibisyon sa damdamin ng anak sa kanyang magulang. So, ito sana ang magawa natin sa ating mga anak upang sa ganon magiging mabuting mga anak ito na totoong pag-asa ng ating bayan. Salamat po, Attorney Ben.